Sa pagpapatuloy ng ating Ilocos Region Ride, ating matutunghayan ang kagandahan nito. Sa mga diretso at napaka-maaayos na daan, hanggang sa arko ng Ilocos Sur, hanggang sa mga puti at magagandang dagat na maibibigay ng probinsya. Kaya tara, samahan niyo ako at ating ituloy ang biyaheng Ilocos. Time check, 12 AM ng madaling araw. Ganitong oras ako umalis ng Antipolo dahil may call time kami sa NLEX Marilao, kasama na din yung aming strict ETA at para hindi na din abutan ng traffic sa biyahe. Punong-puno ng excitement at adrenaline yung katawan ko. For sure, hindi ako nag-iisa dito. And after a couple of time, nandito na din tayo sa expressway. Wala naman traffic, kaya swabe lang yung biyahe natin. Onting paspasan lang tayo dito. Hindi ko na din masyado na-videohan yung ibang kaganapan, mas lalo gabi, at ang main focus natin is makapunta sa La Union ng tamang oras. And yun, after 2 to 3 hours, andito na rin kami banda sa La Union. Hindi ko rin alam kung saan specifically, pero binaybay namin to ng halos 2 to 3 hours from Marilao. And yun, chill ride lang kami kasi nag-expressway naman kami. So malaking bagay at malaking oras na yun na menos namin kung nag-service road kami. Sa ngayon, ang main focus namin ay makapunta sa Vigan sa tamang oras. Halos 2 hanggang 3 oras din to, kaya kailangan namin mag-conserve ng energy. At yun, andito na tayo ngayon sa Vigan City, specifically sa Calle Crisologo. Ang ganda dito guys, and yun, syempre ang main reason ba't kami pumunta dito ay dahil sa Vigan Invitational Ride. Actually, first time lang namin dito. Ako, first time ko lang pumunta dito at lagi ko to nakikita sa mga motovloggers. Pero kasi para lang to sa mga big bike or talagang invited lang dito is yung mga big bike users. Kaya ayun, masaya na kahit paano nakapunta ako dito. May mga nakita tayong mga iba't ibang klaseng motor, culture, pagkain, even yung mga locals, pati mga other vloggers may nakita tayo. And yun, dati nakikita ko lang to sa vlogs, video, YouTube. At ngayon, andito na ako at kasama din ako mismo doon sa event. So yun guys, hello. Hindi ko alam kung nag-record yung video ko kanina eh. Kaya ano na lang, ulit na lang uli. So yun guys, tapos na kaming kumain sa may Hidden Garden Cafe ba? Restaurant, hindi ko alam eh. So papunta na kami ng Paway Sand Dunes. Though first time ko lang doon, 25 na ako, and first time ko makapunta doon kahit nasa Luzon lang yun. So yeah, yun yung parang mini desert ng Luzon eh, or maybe sa Pilipinas eh. Parang doon lang naman yung meron eh. So ito, as of now, 8 na lang kami kasi yung isa namin kasama, si Gab, shoutout sa'yo, umuwi na siya eh. So 8 kami hanggang Pagudpud at pauwi 8 din kami. Oh yeah. Guide us Lord. Ang biyahe is sa 140 minutes. Ganda oh. May mga kape-kape din dito. Ganda oh. Ganda oh. Sonte? Haba. Ayan guys, no? Picture muna tayo. Tara, let's go. 1 hour na lang daw eh. Halos 1 hour or baka less than na. And ganda dito, no? Worth it
talaga dito. Nakaraan guys, actually 2 months ago na ito pinaplano. And 50-50 talaga dapat ako. Kasi November alam mo naman, business. Ngayon na lang tayo makakabawi-bawi sa isang taon. Pero nakakatawa kasi nag-provide talaga si Lord. Nag-provide talaga si Lord sa biyahe na to. Kasi okay lang naman, di ako makasama. Pero makasama, di ba? Wow, thank you. Pero yun, talaga nag-provide si Lord sa atin. And ito, dito tayo ngayon. Kaya shout out din kay Mama, di ba? Sponsoran ako kay Mama dito sa tank bag na to. Diba? Wala sa liit or sa laki ng halaga. Sa akin, suportahan lang nila ako, di ba? Masaya na. Kagaya din ni Bossing, ni Boss Jana. Siyempre, sponsor ko yun. Sponsor natin yan sa lahat ng rides natin. Lagi naman tayo pinapayagan na guys, kaya no problem naman. So, kailangan ko na talaga magpaalam na maaga. Masalo ang ganito, halos 3 days kami or 4 days. So, siyempre, kailangan magpa-good mood, good shot muna kay Bossing. And siyempre, hindi pwedeng wala pasalubong. Lagot ako na pag wala akong pasalubong. Ayun na si Mike. Wow guys, ito yung beach dito. Wow, ganda. Woo! Ganda. Ganda dito. Ganda guys, no? Worth it. Dito na kami sa may update lang ako. Saan ba to? Laundry pala yun. Laundry pala, gagala ko lugar. Pero yun, Palawag City na kami. Palawag City na. Palawag City. Ganda, ganda. Sa mga nakapanood nito, gusto nyo mag long ride, mapa big bike man o lower CC, guys, ang ganda sa Ilocos. Ganda ng daan. Medyo alalay lang sa mga lokal. Siyempre, lokal sila eh. Kailangan natin respetuhin yun. Sila mauuna dito eh. Pero the rest, ganda, ganda. Kasi maganda dito guys, ang mga lokal, kabisado din at alam mga big bikes. Yung mga lokal dito, sorry again. Pinapakinggan ko kasi yung pinapakinggan ko yung intercom. May sinasabi sila guys eh. So, yep. Isa sa mga nagustuhan ko dito is ang mga tao. When it comes to big bikes, hindi sila yung intimidated masyado dahil sanay sila eh. Sanay sila sa big bikes eh. So, yun. Again, yun. Alam mo, pag pupunta ka sa isang lugar, yung mga lower CC, sasabayan ka, whatsoever, medyo mainit ang ulo. Dito hindi, minamahal nila yung mga big bike. Pagaya nga nung sabi ni Governor na pag yun nga, pag motorista ka, punta ka lang sa mayor's office pag may mga kailangan ka. So dito sa norte guys, mahal naman nila yung mga nagmamotor. And ito, siyempre, especially sa mga big bikes, meron sila pagpapahalaga in a way na alam ko naman kasi diba sa Manila hindi eh. Akala kasi na pag naka big bike mayabang, pero hindi naman. Ito lang kami oh. Happy lang. May opportunity lang kami na yun nga, magkaroon ng mas malaking motor. Pero at the same time, siyempre, pantay-pantay pa rin.
ito na ang dulo ng aming biyahe. Dala-dala mga babibigat na bagahe, pero gumagaan pag ganitong mga imahe makikita mo. Maraming nagtatanong bakit nakaka-addict magmotor. Maraming sagot dyan, pero may kanya-kanya tayong rason. Sulit lahat ng pagod, sakripisyo dahil susubukin ka talaga ng biyahe na ito. Pero kasama yun sa dahilan bakit mo babalik-balikan to. Siguradong hindi ito ang huli Ilocos. Sabi nga ng mga taga dito, kada punta mo sa lugar na ito, may iba-iba kang maikukwento pag uwi mo. Kaya excited na ako sa susunod na pagpunta ko. Uwian na. Saktong alas 5 ng hapon, nagbalak na rin kami umuwi. Dapat uuwi kami saktong 11 PM ng linggo, pero mas minabuti naming umuwi ng alas 5 ng hapon. Dire-diretso na to, halos 13 oras, pauwi, pagudpud hanggang Antipolo. Kaya tara, samahan nyo kami hanggang sa dulo ng video na to. Ang ating next stop, Mindoro.